Rumaraga sa pagpala sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 37 sa versikulo 25 hanggang 29. Ang ginawa niyang altar na sunugan ng kamangyan ay akasya. Ito ay parisukat, 18 pulgada ang haba. Ganon din ang lapat at 30 talampakan ng taas. Ang altar at ang mga sungay nito ay parang iisang piraso. Ang ibabaw nito'y nilatagan ng dalisay na ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Pagkatapos nilagyan ng moldurang ginto ang paligid nito, gumawa siya ng 2 argolyang ginto at kinabit sa magkabilang gilid sa ibaba ng liston para pagsuotan ng pasanan. Gumawa pa rin siya ng pasanang akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng langis na pantalaga at ng dalisay na kamangyang, at ito'y parang ginawa ng talagang manggagawa ng pabango. So, ang passage ito ay patungkol doon sa ginagawa nilang altar. So, ongoing yung construction ng Tent of the Tabernacle. Pero syempre, itong altar na to ay yung design, yung materials, pati yung measurement, syempre, galing yun ka Lord. At consistent yun sa ginagawa nito na Tent of the Tabernacle. So, consistent yung chain of command. Si Lord, sinasabi ni Lord kay Moses. Si Moses naman sasabihin doon sa pinuno ng mga skilled worker na si Bezalel. Tapos si Bezalel, syempre may mga worker din na skill na tumutulong sa kanya. Tapos, yung mga worker na yon may mga tumutulong pa rin sa kanila. So, yun ang chain of command at may nagsusupervise pa sa kanila. So, yun. Consistent ang kanilang chain of command. Iba-iba yung mga line of expertise at iba-iba rin yung mga worker. Syempre, iba yung sa metal works, iba yung sa embroidery, at dito naman yung paggawa ng scent offering, yung kamangyan. Kasi yung kamangyan nila may halo pang iba para maging mabango pang sinusunog. So, iba pa ang in charge doon. O totoo na si Bezalel ang gumagawa, pero may ibang worker pa na ginagaya yung ginagawa ni Bezalel para yes in case maubos man yaon, may gagawa. Kahit na wala si Bezalel, may mga naturuan si Bezalel na gawin yun. Tapos, alam natin na sa Old Testament, syempre, kung saan nila ginagamit yung altar, yung use ng altar. So, sa Old Testament, meron silang sacrificial offering. Yung mga hayop na sinusunog. Meron pa silang fragrant offering, yung mga mabangong sinusunog katulad ng kamangyan, insenso, mira, etc. Doon din sa altar na yun. At may drink offering pa. So, iba-iba yung nilalagay na offering na sinusunog or pinapausukan doon sa altar na yaon or ginagawang pabango sa altar na yaon. So, sa Old Testament, yun ang gamit ng altar na kung saan doon nila dinadala ang kanilang mga offering. Either sacrificial offering, burnt offering, fragrance offering, kung ano-ano pa. Pero sa atin sa New Testament, ano na nga ba yung altar na yan? Kumbaga, ang altar ay isang lugar kung saan sinasamba at pinaparangalan ang Panginoon. At lugar din yon na dinadala yung mga offering. So, sa panahon natin ngayon, masasabi natin na siguro yan ay yung ating simbahan. Pero, may tinatawag na congregational worship. So, ang congregational worship ay depende kung anong oras at kung saang lugar, oras o saang lugar na pagkasunduan ng isang congregation kung saan sila mag-meet.
Kada congregation, iba-ibang agreement. Sa church namin, every Sunday. At sa mall. So, sa ibang church, iba naman yung kanilang schedule. So, iba-iba. Pero, ang lugar na yaon, syempre doon, nagpe-praise and worship, at doon din nagdadala ng offering. Kumbaga, sa New Testament, yun ang equivalent ng altar. So, pero, yun ay congregational. So, mayroon pang physical or personal at individual na worship na pwedeng gawin sa loob ng tahanan. Yung sa buong family lang. So, pwede yun gawin on a daily basis, yung personal or yung per family or per household. O sa amin, dito sa aming bahay, mayroon kaming daily praise and worship at daily devotion. So, masasabi namin na itong lugar na to ay altar. Kasi ang altar by definition ay lugar kung saan dalawa o tatlo ang nagkakatipon para yun na nga na pinapangrangalan ang Panginoong Hesus. Pinupuri at sinasamba ang Diyos. At syempre, isang lugar din yan na dinadalahan natin ng offering. So sa panahon natin ngayon, masasabi natin niya, yan ay ang local church. Okay?